Okay, so dito tayo sa part ng most efficient section under pa rin sa uniform flow in open channel. So in channels of different shapes or proportions but of the same slope and roughness coefficient, the one that gives the biggest discharge and or the smallest perimeter is the channel with the most efficient section. Okay, so sa madaling salita, yung channel daw na makapagbibigay sa'yo ng largest discharge while having the smallest or minimum perimeter, yun yung tinatawag natin na most efficient section. So per shape yan guys, per shape may most efficient section. So sa rectangular, kunyari sa rectangular channel, meron yang most efficient rectangular section. Ibig sabihin, may dimensions yan, si rectangle, na kung saan makapagbibigay siya ng largest discharge while having the smallest perimeter. Ganun din sa triangle, may dimension yan na makapagbibigay ng largest discharge while having the smallest perimeter. Ganun din sa other shapes. Okay? So, MES, most efficient section. Ito yung ibang tawag kay most efficient section. Optimum channel section. Okay, synonym lang ng efficient, optimum. Most hydraulically efficient section. Most advantageous section. Most favorable section. Best hydraulic section. So kapag nababasa nyo to sa problem, most efficient section lang yung ibig sabihin nun. Okay, next. Most economical section. Paano natin nasabing most economical? Kasi meron itong minimum perimeter. O kunyari, syempre kapag magpapatayo tayo ng channel, syempre kakailanganin natin ng materialis dyan. Kakailanganin din natin ng construction cost. Okay? So kung minimum ang perimeter natin ng channel, malamang mas maliit na, mas maliit daw, mas tawag dito, mas konti yung kailangan nating material para ipatayo yung channel na yun. Diba? Kung minimum yung perimeter mo, mas konti yung kakailanganin mong material. Therefore, kung mas konti yung kakailanganin mong material, mas makakatipid ka. Kaya most economical section. Kasi minimum yung perimeter mo. Okay? So, section with minimum construction cost. Kaya most economical. Section with minimum perimeter. Section with maximum discharge. So, yun naman yung goal natin kapag efficient, kapag gusto nating maging efficient yung channel natin, dapat yung discharge niya ay maximum. Para sulit na sulit, naka-maximum yung discharge. Okay, and section with maximum hydraulic radius. So, kapag maximum yung discharge mo, diba directly proportional si discharge kay hydraulic radius. Yung formula na Q is equal to A over N times R, o diba, parang nasa numerator si R. So, kapag tataas si hydraulic radius, tataas din yung discharge. Okay? So, basically, ito yung tanong na sinasagot sa open section. Sa most efficient section. Ito yung pinaka-concept niya ni most efficient section. What dimensions of the channel will give you the maximum discharge with the minimum wetted perimeter? Okay, so ano yung dimension ng channel na mapagbibigay sa'yo ng maximum discharge with the minimum wetted perimeter? Yan yung pinaka-concept, guys. Okay? So, yung dimensions ng most efficient section is actually masosolve mo using the concept of maxima and minima from your differential calculus. So, kailangan nyo mag-derivative dito. Kailangan nyo mag-derivative para makuha yung most efficient dimensions. Pero wag mag-alala kasi may mga direct formula. Okay, so isa-isahin natin yung mga formula na yon. So para sa rectangle, yun. Ito ang most efficient rectangular section na kung saan yung base B mo daw
is twice ng depth ng tubig. Para makuha mo ang maximum discharge with the minimum wetted perimeter of a rectangular section, dapat yung base B mo is twice ng depth D. Okay? Tapos yung hydraulic radius mo na R is magiging D over 2. Pwede nyo i-derive yan. Pwede nyo i-derive. A over P lang naman yan eh. Yung si hydraulic radius. Diba? Pwede nyo i-derive. So i-derive natin. Alam natin na kapag rectangular, anong sabi? Dapat daw yung base mo ay twice ni depth. Okay, so alam natin na ang area pag rectangle ay B times D. So ito, since B is 2D, ito pwede mong palitan ng 2 dito. So magiging 2D squared. Ngayon si wetted perimeter, lagay natin na press ko to D over 2. Si wetted perimeter ay ano ba yun? Isang base plus dalawang. So isang base, that is 2D plus 2D, magiging 4D. So therefore yung R A over P wet is 2D squared over 4D. So cancel, magiging 2. Kaya nakuha si D over. Okay, so yun kapag rectangular. Next, semicircular. Kapag semicircular, para makuha mo yung max Q, max discharge, dapat daw nagfo-flow full yung iyong any liquid sa channel mo. Kapag hindi na kasi ano yan, hindi nagfo-flow full, malamang hindi na ano yan, hindi na maximum, di ba? Kasi directly proportional sa area yung discharge eh. So dapat punuin mo yung semicircle. Malamang yung depth mo dyan magiging radius kapag napuno yung semicircle, di ba? Sir, ba't sa rectangular hindi napuno? Magkakaiba naman kasi yung D dyan kapag rectangle, di ba? Unlike sa semicircle kasi, isa lang yung depth mo yung possible depth mo yung radius ng semicircle. Isa lang yung possible depth mo na magbibigay sa'yo ng maximum gawin mong radius. Dito kasi sa rectangle, depende kasi yan, magdedepende sa dimension ng rectangle. Paiba-iba yung rectangle Hindi naman constant yung, kumbaga, wala namang radius yan yung rectangle. So dito sa semicircular, dapat punuin mo yung channel para makapag-produce ng maximum discharge. So yung R mo dyan, yung hydraulic radius mo is again kalahati ng depth or kalahati ng radius, since yung depth mo naman is radius, or 1/4 ng diameter. So pwede ulit natin i-derive yan. Yung R mo daw dito ay D over 2. Or what? Radius over 2. Okay, so ang area pag semicircle ay pi r squared over 2. Ang wetted perimeter is kalahati ng circumference. So 2 pi r over 2. So R is therefore A over P wet pi r squared over 2 over 2 pi r over 2. So cancel pi, cancel isang radius sa baba, cancel si 2. So kaya ang natira
r over 2. Okay, so kahit hindi mo memorize yung formula ni r, pwede mo i-derive. Madali lang naman. Okay. Next, pag triangular, yan. Pag triangular yung iyong channel, dapat daw 90 degree yung vertex angle para makuha mo yung maximum discharge. Pag hindi 90 degree yan, hindi na maximum discharge. So, kailangan mo iset ng 90 degree para makamit si maximum discharge with minimum wetted perimeter. So, same sa semicircle. Hindi pala. Hindi pala same sa semicircle. Same sa rectangle, yung base mo daw ay twice ng depth d. Okay? So, si r mo is d over 2 square root of 2. Kahit di mo again memorize yung r dito, pwede mo i-derive yan. Pakita ulit natin. Derive natin. Okay, pag triangular, ano daw si r? D over 2 square root of 2. Dapat daw si B ay twice ni D. So, kung kunin natin yung area niyan, ang area ng triangle ay 1/2 base niya times the height D. Ano yung piwet? Para makuha mo si piwet, kailangan mo to. Diba? Kailangan mo yan. Tawagin nating C. Diba? Ang piwet mo ay 2 C. Tama? Tama. Para makuha si C, pwede mong i-isolate C. Triangle. Hatiin mo yung triangle sa gitna. Gagawin mo. So, kapag ilagay mo sa gitna yan, ito maging B over 2. Ito yung D. Ito si C. So, ito ay 45 degrees. Okay. So, gawin natin in terms of D. You see? So, C is what? Ito na lang. Cosine, no? Cosine 45 is equal to adjacent D over hypotenuse C. So, C is D over cosine 45. So, magiging 2D over cosine 45. Okay, nakalimutan pala natin yung ano to. So, 1/2 B 2D D is equal to ito magiging 1/2. Makakancel na pala si 2 dito. Magiging simply what? D squared. Okay, so when you solve for R, D squared 2D over cosine 45. So, D squared to. So, si P with 2D over cosine 45. So, cancel. So, ano ba ang 2 over cosine 5? Okay. Kaya naging D over 2 square root of 2 si R. For triangle. Okay?
Next, for circle naman. Hindi pa nakita. Ayan, for circle. So, kung gusto mong kunin yung maximum discharge for circle, dapat yung depth D, depth small d, is equal sa 94% ng diameter mo. Kapag naman gusto mong makuha yung maximum velocity, dapat yung depth D mo is equal sa 81% ng diameter. Okay, so hindi ko na nilagay yung R dyan. I-derive nyo na lang kung sakali. No? Kasi kapag kukunin mo yung area dito, ito, area nito. So kapag kukunin mo yung area dito, pwede nyo gawin yung parang nasa example natin sa example 4 ata yun, yung bilog din. Yung ginawa natin yung area nito. So, parang ganun. Kapag kukunin mo rin yung R nito, di kunin mo rin yung wetted perimeter. Diba? Arc length, kumbaga, yung wetted perimeter. Dapat alam nyo yung formula ng arc length, length of an arc. Paano yung length of an arc? Pi r over 180. Ay, pi r theta over 180. Yung theta mo doon, parang sa area of a sector. Yung theta mo. Sa formula ng length of an arc. Yung theta mo parang sa area of a sector. Okay, so di ko na pinakita yung area tsaka R. Masyadong mahaba ata. Pag dinerive natin, di ko na rin papakita. Okay, next for trapezoidal. Yan. Kapag yung trapezoid mo is may different side slopes, ito, sa left and right, if magkaiba yung inclination niya, magiging yung base mo sa taas is summation lang nung dalawang side na yun. Okay, summation ng dalawang side. And then, madederive po natin to. R is equal to D over 2. Hindi ko na rin papakita yung derivation. Masyadong mahaba to. Basta R is equal to D over 2. Pag trinay yung kunin yung A over P wet nito. And lastly, trapezoid ulit to. Yan. Hindi ko na rin papakita yung derivation. Pero kapag trapezoid, kapag same na yung side slopes, to, same na to, tsaka to, same na yung inclination nila. Ang most efficient section dyan is kapag ito, same yung length ng side mo sa base, bottom base. So magiging 3x yung wetted perimeter mo dyan, kumbaga, no? And dapat yung inclination ng sides mo ay 60 degrees. Kasi kung 60 degree yan, malamang 60 din to. 60 din dapat to, di ba? 60 din dapat yan. Okay. So, pwede nyo isipin na kalahati ng hexagon yung trapezoid, yung area ng trapezoid mo dyan. So, kapag in-extend mo to, hexagon yan, kalahati ng hexagon. Yun yung most efficient trapezoidal section with same side slopes. Okay, same side slopes. Pag different side slopes, itong nasa taas. Same side slope, ito. So, area mo is 1.299x squared and the hydraulic radius would be 0.43x. Itong 0.43x, nakuha lang to. I-divide mo lang si area ng 3x. Kasi 3x yung wetted perimeter mo eh. Diba? 3x. 3x. Divide mo ng 3x tong si 1.299x squared. Makukuha mo tong 0.43x. Okay? Okay, so proceed tayo sa example. Example 1, if the cross-sectional area of a rectangular open channel is 8 square meter, what should be the cross-sectional dimensions of the channel to obtain the minimum wetted perimeter? Okay, so may given tayong area ng rectangular open channel. Ngayon, ang tanong sa atin, ano daw dapat yung dimension ng rectangular open channel na ito to obtain the minimum wetted perimeter? Ibig sabihin,
tinatanong lang niya kung ano yung most efficient dimension rectangular channel na ito given ang area niya ay 8 square meter. So natin. Okay. So, drawing ko na dati dito para mabilis. So, ano ang alam natin kapag rectangular? Ang B dapat, para makuha mo yung most efficient section, is equal to 2D. Okay? So, we are to solve for what? Anong tanong? Dimension B and D. So, ang area natin is what? B times D, di ba? Pero si B nga ay dapat twice ni depth. So, gagawin natin 2D yan. So, magiging 2D squared. Yan yung area. Yung area equal daw sa 8. O, 8 is equal to 2D squared. Divide both sides by 2. Kaya magiging 4 is equal to D squared. Tapos, square root mo para mag-cancel si radical tsaka yung square. So you have D is equal to 2 meters. Okay. And B, since twice ng D, that is 2 by 2. So B is 4 meters. Answer. Yun lang naman yung pinapahanap. Walang pinapahanap na flow rate or anything. Ano daw yung dimension? Okay, so dapat yung base ng open channel mo ay 4, yung depth niya ng tubig ay 2. Okay, so next. Tama ba yung ating sagot? B is equal to 4, D is equal to 2. Next one. An open channel is to be designed to carry 2.6 cubic meter per second of water. So, sulat ko lang dito. Q yun, di ba? Is equal to 2.6 cubic meter per second. And slope niya daw is 0.0009. And yung N niya is 0.014. So, walang sinabi kung anong gagamitin na chezi. Walang sinabing cutter. So, ang gamitin natin Manning. Okay. So, sa unang tanong, ano daw yung depth, kakailanganing depth para most efficient semicircular section. Then for the next one, depth pa rin pero rectangle. And then pangatlo, depth para sa trapezoid. Sagutin natin. Ano yun? Depth for semi-circle. So, yung pinapanap sa atin dito is the depth D ng ating semicircle. Para daw, most efficient. Sasabihin naman yan sa problem, no, kung most efficient ba yung tinutukoy niya. Kasi, hindi nyo ma-apply yung formula pag walang sinabing ganun. Pag hindi tinutukoy na most efficient. Okay, anong alam natin sa semicircle? Alam natin na ang R mo dapat ay what? D over 2. Diba? Or radius over 2. Okay. So, meron tayong given na Q. So, dapat maano niya yan. Yan yung masasatisfy niya. No? So, Q is A over N. Manning R raised to 2/3 S raised to 1/2. Okay. So, 2.6 yung Q natin. Yung area nitong bilog ay nitong semicircle is what? I R squared over 2 all over N, this N, 0.014
times, ayun, times r, ano yung r natin? Pag semicircle, r over 2, di ba? Radius over 2, raised to 2/3, then 0.0009 raised to 1/2. Okay, so shift solve nyo yan. So, r, or ito rin ay equal sa d, di ba? 1.079. Okay. Since semicircle to, yung radius is equal to the depth. Ito na rin. Letter B. Letter B. Rectangular daw. Depth 4. Okay, what do we know pag rectangular section? Dapat si B ay ano? Dapat si B ay twice ni D para makuha natin yung most efficient rectangular section. Okay. So, kung ganyan yung case, alam din natin na R is equal to D over 2. Kung B is equal to 2D, sulat na natin yung area niya, no? So, ang area magiging B times D, magiging 2D si B times D, magiging 2D squared. Ayan. So, solving now for the depth D, ano yung formula ulit natin? Q is equal to A over N R raised to 2/3 S raised to 1/2. So, Q is 2.6. Ang area again is 2D squared over N na 0.014. Tama ba? So, R, anong R kapag rectangle? D over 2 raised to 2/3. Then 0.009. Tatlong 0 pala. Raised to 1/2. D is 0.986. Yun. For letter C naman, okay, anong alam natin pag D ay kapag trapezoid most efficient? Alam natin na this should be yung mga dimension ng trapezoid should be all equal. Yung bottom base tsaka dalawang side dapat equal, diba? And dapat yung angle ay 60, angle 60. So asan yung D dyan? Or simply that is the height of the trapezoid. Okay, anong alam natin kapag trapezoid? O, kunyari, di mo memorize yung di mo memorize yung A is equal to 1.299x squared. O, pwede nating i-derive. So, kunin i-derive natin. Area ng trapezoid is, wait lang. Titignan nyo to, guys. Pwede kang gumawa actually ng triangle dito. Ang magiging length nito is actually x tsaka x. Paano mo nasabing, sir? Magiging equilateral kasi to. Ito. Equilateral yan. Lahat yan. Pati ito. Equilateral. Equilateral triangle. Pati ito. Okay,
Okay, so lahat ng nakikita nyong angle dyan, lahat yan, boom, ito, 60 lahat yan, tig 60. Ganun yung case. Okay, so magiging x yan. Yung ito. Magiging dalawang x yung top base, 2x. So, bale, yung formula ng trapezoid, di ba? Sum nung dalawang base, top base 2x plus bottom base x over 2, di ba? Times the height, yung height natin dito is d. Okay. So, ang gawin natin dito, i-rewrite natin si d in terms of x. Okay, so magiging ganito lang po siya. Tangent is 60 is equal to opposite d over x. So you have simply d is x tangent of 60. So kaya yung area pwede maging 2x plus x, that is 3x over 2. Tapos si d palitan natin ng x tangent of 60. So kung i-evaluate mo yan, magiging x squared na yan. X squared, tapos evaluate mo si 3 over 2 tan 60. Ba't mali? It should be x over 2. Kasi ito yung triangle na kinuha natin. Ito yung triangle na kinuha natin. Pakita ko lang ito. Okay. Ito yung triangle na kinuha natin. So, dapat itong dimension niya sa baba is x over 2 dx. So, nagkamali ako dun. So, dapat x over 2 to. So, x over 2 dapat. Okay. So, dapat evaluate mo dyan yung 3 halves. Yun, 1.299 x squared. Okay. And then, yung r is a over p width, di ba? So, ang area mo ay 1.299 x squared. Yung p width, ayan, 3x yung basa, di ba? 3x yung basa. Ito yung basa 3x yan. So, all over 3x. Cancel, cancel. Therefore, r is 1.299 divided by 3. 0.433x. Okay, so solving now for the depth d. Formula is q is equal to a over n r raised to 2/3 s raised to 1/2. Okay, so you have yung q again is 2.6, area that is 1.299 x squared. 0.299 x squared over 0.014. Then we have the r as 0.433x raised to 2/3. Tapos yung s ay 0.0009 raised to 1/2. So yung masosolve natin dito is hindi pa yung depth, no? Masosolve muna natin si x. Kapag nasolve nyo si x, balik kayo sa figure, tignan nyo kung paano kunin si t. So 1.21202. So x pa lang yan. Okay, to solve for t,
Paano mo kukunin? You know? Ganyan. .04. That's how you do it. So last example tayo, no? Okay, number 3. It is planned to construct a rectangular flume flowing full 7 meter wide and 1.5 meter deep. Drawing ko na. Question A, what width is required using a more favorable proportion? Ibig sabihin, ano daw yung width na required para sa most efficient section na rectangle? So, unang tingin kasi natin, no, hindi to efficient section kasi 7 meters yung width niya, 1.5 meter yung depth niya. So, dapat, di ba, pag rectangular, si base ay twice ng depth. So, hindi naman ganun yung case dito, 7 tsaka 1.5. And question B, how much material is saved in square meters per meter length of the flume? So, ilan daw yung masasave mong area, kumbaga? Ilan yung masasave mong area kapag most efficient section yung ginamit mo? Compared dito, compared kapag 7 by 1.5 yung ginamit mo. Ano daw yung masasave mong area? Okay. So, ito yung sagot, 4.48 tsaka 1.04. So, solve natin. Ngayong figure. Walang given na walang given na slope, walang given na Manning coefficient. Paano natin gagawin yan? So, dito, mayroong supposed Q. Itong original channel natin na 7 by 1.5. Ngayon, yung Q nito dapat, yung Q nitong section na to, yan dapat yung isa-satisfy nating Q sa most efficient section. So, kung ano yung Q nito, guys, dapat yun din yung Q sa most efficient section. Kasi ito yung design eh. Ito yung design na 7 by 1.5 eh. Kailangan sundan natin kung ano yung Q dyan. Huwag tayo mag-deviate sa original purpose nitong nitong channel na to na na-construct. Kung ilan yung Q dito, yun din dapat yung Q mo sa gagawin mong most efficient section, no? So, yung Q nitong ano ba tawag natin dito? Q nitong na plan na lang. Kasi it is planned eh. It is planned, sabi sa. So, yung Q sa plan is dapat yung Q mo sa most efficient section. So, ito yung working formula natin to solve for the width. Okay. So, ang gawin natin, kunin muna natin yung Q sa plan. Q is A over N times R raised to 2/3 times S raised to 1/2. Okay, anong alam natin? Q plan pala, no? Q plan. Okay. So, kunin muna natin si area sa plano. Ayan, 7 by 1.5. Tapos yung R dyan sa naplano ay A over P width. Anong area? 10.5. Tapos yung wetted perimeter, that is isang 7, dalawang 5, di ba? Dalawang 1.5 kakasan. Okay, so solving for the discharge sa plano, that is 1.05 per N times 10.5 pala, sorry. 10.5 over N times 1.05 raised to 2/3 then S raised to 1/2. Okay, so okay lang yan kahit walang given na N tsaka S. So i-evaluate lang natin yung 10.5 by 1.05 raised to 2/3. That is 10.847
over n times s raised to 1 half. Sabihin natin, ito ay equation 1. Okay, now, isolve natin paano kapag most efficient section. Kasi yung, ito, diba? Yung working formula natin is ito. Dapat yung Q sa plano is, yun din dapat yung Q mo sa most efficient section. So, kapag most efficient section, diba? Again, ang for rectangular, ang alam natin, pag most efficient section, dapat base is twice ng tip. So, ang area again ay magiging, tapos alam natin na yung R ay D over 2 dapat para most efficient section. So now, yung Q sa most efficient section is same formula, no? A over N, R raised to 2/3, S raised to 1 half. So, substitute. For N na, ay wala palang N, no? N times D over 2 raised to 2/3 times S raised to 1. So, pwede pa ba natin simplify? So, yan na siguro, no? Okay, so sabihin natin, ito yung equation 2. So, pag-equate natin, kasi the first place, ito, equation 1 is equal to equation. So, magka-cancel lang naman pala, guys. So, cancel si S raised to 1 half, cancel si N. So, ang natira sa'yo ay D. Okay, so 2.24 meters. Pero D pa yung pinapahanap. That is width. Width is B. So, P is equal to 2D. 4.48 meters. And letter B. Ano ulit yun? How much material is saved in square meters per length of the flow? Okay. So, ano daw yung na-save mo na area? Kasi in square meter eh. In square meter per length. Per meter length ng flume. Kapag ito yung susundan nating dimension, yung MES. Kasi 'di ba, yung original design or yung na-plan na open channel is ito. Okay? So since hindi to efficient, 'di ba? Sinolve natin yung most efficient. Ilan ngayon daw yung na-save na area kung ito yung gagamitin natin? Aside dito sa na-plano. Ilan daw yung na-save na area? So i-drawing ko muna yung 3D, no? Kasi yung original, okay, so naka-isometric view tayo Yung original, eto, sinabi kasi dito guys, per meter length daw. Per meter length. So, eto is 1 meter. Okay? Ito yung original, or yung plan. Sa MES, nung sinolve na natin yung MES, ano nangyari? Naging 4.48 by 2, di ba? Per meter pa rin to. 1 meter. Okay, so ilan daw yung na-save mong area? So kunin natin, i-compare natin yung area ng lahat ng to sa area nito. Okay, kasi per meter length daw eh. Okay, so yung area sa plano is what?
7 by 1, tsaka dalawang 1.5 by 1, di ba? So that is 10 square meter. Ngayon, yung area naman sa MES is 4.48 by 1 plus dalawang 2.24 by 1. So, ilan yan? 4.48 plus 2 times 2.24. 8.96. So, yung saving natin, yung na-save nating area, pansinin nyo, di ba? Mas konti yung area ng most efficient section. So, mas nakatipid tayo dyan kesa sa 10 square meter. So, per length. So, 10 minus 8.96. That is... So, ito guys yung na-save natin na area per meter length. Imagine nyo yan. 1.04 yung area na na-save nyo per meter length ng channel. So, ang laki ng masasave nyo dun. Paano kung 1,000 meters yung channel mo? Diba? So, edi 1,000 square meter, more than 1,000 square meter na yung na-save mo. Kung kung sinunod mo tong plano, o nalugi ka pag sinunod mo tong plano. Per So, dagdagan ko na lang siguro, mag-send siguro ako ng practice problem dito sa most efficient section. Okay, so yun lang po. Good morning. Time check, 6 AM. Goodbye and God bless.